Magandang araw Pilipinas, yung Lakson po ito at welcome po sa aking video. At kagaya po syempre na nakita niyo sa pamagat nitong video, pag-uusapan po natin how to start a dropshipping business with Shopee. So ipapakita ko po sa inyo yan step by step, the whole process. Lahat po ng impormasyon na kailangan niyo po malaman kung paano po makapagsimula ng negosyo, ika nga, dropshipping business sa Shopee. So just stick around, watch the entire video at I'm going to guarantee na hindi ko po sasayangin yung pong oras ninyo. So ito kayong aking dropshipping store, Shopee dropshipping store, kaka-turnover lang nito sa akin na aking supplier kahapon. At every time na may mag-order dito, sila nang bahala mag-fulfill at magiging passive income ko siya kasi sila nang bahala mag-fulfill. Ang kailangan ko nilang gawin is i-optimize yung aking product listings. So, optimization, ipapakita ko din yan sa inyo kaya make sure na panoorin nyo ito lahat-lahat hanggang sa dulo. Kasi ang optimization, magagawa mo yan, halimbawa ngayon mag-edit ng product pictures, which is mamaya magpakita din sa kung yung tool, at saka i-optimize sa search engine sa Shopee, which is kailangan natin maglagay ng keyword sa ating title, at saka yung ating description, at saka paano din i-edit yung ating mga product images. So, stick around. Ang una muna natin pag-usapan is saan tayo makahanap ng supplier na ganun yung mangyayari, sila nang bahalang gagawa ng kanyang tindahan. Ang ibibigay na lang sa iyo is yung login details. Pag login mo, andun na yung products. Ang kailangan mo na lang is mag-optimize kung paano siya i-optimize. So, advantage kasi pag nag-dropshipping tayo sa Shopee, unlike pag tayo na tayo ng sariling tindahan sa Shopify, if alam niyo yung Shopify, dito kasi sa Shopee is meron silang millions of shoppers every single month, so hindi na natin masyadong puproblemahin yung marketing na side. So unlike pag meron tayong Shopify store, kailangan pa natin maging magaling sa Facebook ads, Google ads, or ano man yung marketing type na alam niyo sa social media or sa TikTok. So dito is yung kailangan lang talaga natin kasi given na maraming shoppers sa Shopee or sa Lazada, kasi itong supplier na ito ipapakita ko sa inyo is pwede din siya sa Lazada. Ang kailangan lang talaga natin gawin is i-optimize yung ating mga product listing at magiging passive income mo siya. So, pag-usapan muna natin yung ating supplier and I'm so excited na ipakilala din sa inyo to para at least, makapagsimula kayo. Alright, ang isasuggest ko po sa inyong dropshipping supplier para sa inyong dropshipping store sa Shopee is itong website na ito. Andyan po yung link sa video description. Click nyo lang yan para at least ma-route kayo sa mismong page kung nasan ako ngayon. Ang tawag po is Biles Benta. So, ang pinakagusto ko sa kanila, isa talaga sa pinakagusto ko ba't pinili ko sila kasi maraming namang kagaya sa kanila is yung kanilang customer service. Napakabilis po nila mag-reply. In fact, meron silang Facebook group dito. Kasi importante po sa atin na may mag-guide po sa atin kung paano tayo makapagsimula sa platform. So, kung gusto nitong tingnan, pagdating nyo dito sa website, ilagay nyo muna yung this email, tsaka magawa kayo ng password. And after, mag-join po kayo dito sa Facebook group na ito. Andiyan pa rin yung link sa video description. Dito sa group na to is pwede ka mag-ask dito anything at makikita mo dito mga pruweba dito sa mga dropshipper na nag-dropship dito gamit itong website na ito, itong Biles Benta. So, mag-join kayo sa group at dito magtanong kayo kung meron kayo tanong or mag-comment po kayo sa video description. Kasi pwede rin ako mismo yung sasagot sa inyo base na rin sa aking mga nalalaman sa kanila. At dito, meron din sila mga trainings. Halimbawa, may mga Zoom. Ito nga, meron sila ditong then versus now. So, dito, makikita mo dito yung mga pruweba na talagang this thing is working. So, ang kagandahan din ng Biles Benta is, of course, sa mga may nagtatanong kasi, sabi nila, meron bang cash on delivery? Meron po silang cash on delivery at saka mabilis po kanilang shipping time frame. So, yung process, mamaya ipakita ko sa inyo sa loob yung sa platform. So, maglalagin ako mamaya sa aking account. So, dito, pagdating mo nito, maglagay ka dito ng email address saka password. Tapos, ang gagawin mo na lang is magbayad ka sa kanila ng subscription fee. So, lahat naman po talaga ng negosyo, kailangan natin ng starting capital. So, dito, dahil sila nang bahala mag-fulfill, hindi ka na magbabayad ng warehouse, hindi ka na mag-risk ng pera na mag-stock ka ng products na halimbawa nangyari sa akin dati na bumili ako ng mga products tapos meron akong Shopee store na hindi dropshipping. Tapos marami pa sa mga products hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yung products kasi binili ko sila book. So pag nag-dropshipping ka sa kanila, hindi mo na kailangan gawin yan. Yung problema mo lang talaga is yung starting capital. Halimbawa, mamimili ka dito sa package at sila na yung bahalang magbayad sa warehousing, sila na yung mag-fulfill, pure profit na lang talaga yung magiging sa atin. So magbabayad na lang tayo ng subscription sa kanila. So, halimbawa yan, i-click nyo itong view all categories kasi meron dito silang meron silang package na pinalabas ngayon lang February na mas mura siya. Nasa 4,000 lang ata yung subscription niya per month. So, yun na yung process. Ka sa kanila, magsasubscribe ka. Una-una, syempre, kailangan mo muna magkaroon ng account.
Tapos mamaya ipalagin ko sa inyo, explain ko sa inyo sa loob. At mamili ka muna dito. So, tingnan mo yung catalog, view mo yung catalog, ano yung products na gusto mong ibenta. At each catalog po, napakarami mong products na makakasama, pwede mong ibenta. So, sila nang bahala mag-warehouse, sila nang bahala mag-fulfill ng orders, mga ganyan. Yung kailangan mo lang talaga gawin is yung i-optimize yung product listing mo sa Shopee. Ipapakita ko yan mamaya kung paano. So, gagawin ko ngayon is mag-login muna ako sa aking account para at least maipakita ko sa inyo sa loob. So, pagkatapos mong gumawa dito ng account, punta ka lang dito sa login at ma-route ka sa login page. Alright, so ito yung magiging itsura after mo makapag-login. Makikita mo kaagad yung mga packages. But what you need to do next or first is punta muna kayo dito sa settings at update nyo po yung mga information. So, self-explanatory naman kung ano ilalagay mo dito. Ilalagay mo lang yung pakita ko na nga lang. Sana hindi loading. So, syempre, yan, ilalagay mo yung mga pangalan, maglalagay ka ng ID for verification, and then, of course, your address, at saka kailangan mo din, of course, maglagay ng bank details mo kasi doon yan i-deposit yung magiging profits mo. Pagkatapos, pag after mo na, tapos ka na mag-update, is punta ka dito sa packages, syempre, mamimili ka na yung package kung saan mo, ano yung gusto mong products na ibenta or depende sa business budget mo. But kung ako sa'yo, depende sa'yo kung ano magkano yung budget. Basta dito, business ito, kailangan talaga ng puhunan. So pag meron na kayo napili, pwede niyo i-view ang catalog para at least makita niyo yung products sa loob, kung ano yung mga products na nandun sa isang catalog. Pagkatapos, pag meron na kayo napili, click nyo lang itong subscribe at mag-go through ka sa payment process, which is pwedeng mag-GCash or mag-bank transfer. Tapos make sure na screenshot nyo po yung transaction kasi ilalagay mo po yan dito. Pagkatapos, self-explanatory naman yung process, but pwede ka mag-comment sakali or mag-join ka sa groups nung pinakita ko kanina kung paano siya. Pagkatapos, screenshot nila yung payment, approve na nila yan, at after 7 days, andyan na yung tindahan mo. Tapos, pagkatapos mo mag-subscribe, punta ka dito sa store. Nga pala, munti ko na makalimutan. Magbibigay ka ng pangalan sa kanila. So dito, ito yung sa akin, Chowder Essential. So mayroon tong edit option dito na kung saan malalagay mo yung iyong gusto mong pangalan sa iyong tindahan. So ganun lang po yung process. So next na pag-usapan natin is kung paano naman mag-optimize. Sakali, hindi naman ako perfectong tao. Pag meron pa kayong mga tanong, mag-comment na lang po kayo sa baba or mag-join po kayo doon sa aming Facebook group na pinakita ko kanina. Andyan yung link sa video description. Bahagi po ng pag-optimize ng product listing sa Shopee o Lazada is dapat meron po tayong magandang mga product images. So kung marunong kayo mag-Photoshop, maganda po yan sa inyo, mas advantage po yan. But kung hindi mo alam kung paano mag-Photoshop, like mag-remove ng background, magagawa mo yan dito as easy as cooking fried eggs. Dito sa tool na to, tinatawag siyang Canva. So, andyan pa rin yung link sa video description sakali gusto nyo itong puntahan mismo para at least makapag-sign up kayo for free. So, dito pwede ka mag-remove ng background, mag-add up ng mga text sa yung pictures, magagawa mo yan dito, napakadali. So, yun na nga, bahagi yan ng optimization, dapat meron talaga tayong magandang pictures. Pinakamadaling paraan para mag-optimize ng product listing sa Shopee is gamit mismo yung kanilang website. So, ganito yung pinaka-process. So, ito yung pinakamadaling paraan paano mag-optimize ng product listing. So, halimbawa ngayon, meron kang product na sabihin na natin women's dress. So, dito sa kanilang search bar, top ng kanilang website, isi-search mo yan dito, women's dress. Ayan, kung nakita nyo dito, ang daming keyword. So, ito yung ibig sabihin dahil sinasuggest dito, ang daming nagsisearch ng keyword na ito. So, ang gagawin mo is, dapat, itong mga keyword na to, ilista mo to, tapos ilagay mo sa yung product title at description. At bago ka mag-save ng yung pictures, halimbawa ngayon, pag nag-save ka na yung pictures, nag-edit ka dun sa Canva, yung binanggit ko kanina, i-edit nyo po yung pangalan ng mismong item sa mismong keyword doon na search natin. So, halimbawa, meron kang pictures na women's dress, dapat yun din yung magiging pangalan ng file ng picture ninyo na nisave nyo galing doon sa Canva. So, gagawa nila ako ng separate tutorial talaga sa mismong process kung paano din mag-edit sa Canva. Just make sure to subscribe. But, ganun yung process. So, make sure na pati yung file name na inyong pictures is dapat optimized din siya sa keyword na nandito. Kasi, ang Shopee is isa siyang website which is kasama din po yung SEO o yung search engine optimization kasi this box right here is search engine siya dito sa mismong website ng Shopee. So, ganun kung paano mag-optimize. So, ilalagay nyo yun yung keyword sa mismong product title. Gawan nyo ng paraan na malagay nyo sa product title at saka sa product description, pati sa mga file na yung product pictures. So, from Canva, tapos
Minsan kasi pag nag-edit tayo sa Canva, lalaki yung file ng ating pictures. So, ang gagawin mo din para at least hindi siya lagi kasi pag halimbawa may nag-search tapos hindi masyado malakas yung kanyang internet connection, yung product pictures mo is hindi siya kaagad maglo-load. So, kailangan din natin yung i-optimize. So, para ma-optimize, after nyo mag-edit ng pictures, either Photoshop, kung marunong kayo mag-Photoshop o yung sa Canva, yung pinakita ko kanina, pwede nyo idaan dito sa website na to, itong TinyPNG. Para ma-convert nyo yung file, which is halimbawa malaki yung file, magbigay ako ng sample. So halimbawa malaki yung file, ano nyo lang dito, click nyo lang to dito, upload nyo yung file ng picture, tapos maka-convert siya into ganong version pa rin pero liliit yung kanyang file size. So wala akong picture dito. Basta ganun lang yung process. Halimbawa ngayon, i-reduce mo yung file size, dito mo siya gagawin. Ma-reduce yung file but the same pa rin yung kasi kailangan natin yan para hindi loading yung ating images sa Shopee. Baka merong mga customers na hindi maganong kalakas yung kanilang internet, so kailangan hindi malaki yung ating file ng ating mga featured pictures para hindi siya maging loading. So, dito, mag-keyword research ka dito. Ito lang yung gamitin mo sa keyword research. Ilagay mo sa title, tapos ilagay mo sa yung description, ilagay mo sa yung product file, pictures, tapos dito idaan mo dito para at least lilit yung file at hindi maging loading yung ating product pictures. Pagkatapos, yung Shopee kasi na title na yung product o yung pangalan yung product, hindi mo siya pwedeng idiretso ng halimbawa ngayon, women's dress. So, kailangan gawin mo talaga ng paraan na at least mapasama to sa title kasi hindi nila ina-allow ng women's dress lang din yung title ng product mo kasi bawal yan. So, halimbawa ngayon, yung brand mo, halimbawa sa akin, Chada yung aking brand na pinakita sa inyo kanina. So, Chada women's dress. Di ba? Ganyan. Oops. Wala pala eh. Chada women's dress. Pagkatapos, lalabas dapat yan mga ganyan. So, ganun kung pinakamadaling paraan po para mag-optimize ng product. Siguro kung hindi nyo pa naintindihan lahat-lahat, naiintindihan nyo rin yan in the future kung nasa mismong process na kayo na mismo yung gumagawa. So, in summary kung paano mag-optimize, mag-keyword research kayo. Pagkatapos nyo mag-keyword research, mag-edit kayo ng pictures, which is nandun na yung mga pictures na yan after nila i-turn over yung tindahan mo from Biles Benta. Pagkatapos, edit mo dun sa tool na Canva. Pag hindi ka marunong mag-Photoshop, remove mo yung background. Pwede mo siyang i-ano sa yung brand. Color mismo na yung brand, yung magiging background. So, kung meron pa kayong tanong, mag-comment na lang po kayo sa baba kasi medyo napapause na ako. Wala na ako masyadong boses. Ang hirap gumawa ng video. Kaya sana, nagustuhan nyo itong video at i-like nyo po. Mag-comment po kayo. Meron pa po kayong question. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is your Lacson. Mabuhay Pilipinas! Bye-bye po. See you next video.